Nagpaliwanag na po si Pangulong Marcos Jr. sa mga dahilan, kung anong dahilan, na totoo doon sa ginawa kong pag-resign ni Secretary Bonoan ng Department of Public Works and Highway. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. The reason, I think it was Secretary Bonoan who said that basically that he took responsibility because it was under all of these things happened, all of these problems happened under his watch. So, under the principle of command responsibility, he felt that he should leave his post. Ayan, no? So, pinili naman ng Pangulo si Secretary. Dahil pinalit na nga dyan si Secretary Benz Tison na hinugot mula sa DOTR ay dadalhin sa DPWS. Pero, well, command responsibility. Tama yun. At kanyang panagutan. Hindi naman sapat yung nag-resign lang siya, tapos na. Aba, hindi yan maintindihan ng mamamayang Pilipino. Maraming dapat ipaliwanag, maraming dapat sagutin. Responsibility and accountability kapag merong command responsibility. Yun po yan eh. Pag command responsibility ang pinairal, merong accountability. At yun ang dapat na gawin ng gobyerno against former Secretary Manuel Bonoan. Kasi malinaw po na maraming nangyari under leadership, under Secretary Bonoan sa kanyang liderato dyan po sa Department of Public Works. Highway robbery ang nangyari. Department of Public Works and Highway. Bilyon pera. Hindi lang po yun. Ilang buhay pa kaya ang mawawala na mababaha, madadala, maaalod sa tubig baha. Ilang mga bahay, ilang mga sakahan, ilang libong hektarya ng mga sakahan ang matatabunan, masisira dahil sa pagbaha, lalo na ngayong panahon ito. So yung command responsibility, may kaakibat na accountability. Dapat panagutin. Panagutin si Bonoan, panagutin ang mga YOSEC, ASEC, mga district engineer, regional director, provincial director, project manager, contractor, politikong nasa likod ng robbering ito. Scam na ito. Ghost project. Multo na project pero bayad 100% mula sa buwis. Pinagpawisan, dugot pawis ng mga Pilipino nagbabayad ng taxes. Pinakamasakit dyan, inutang pa yung pera. Tayo ang collateral, tayo magbabayad pero nagpayaman mga kontraktor, DPWS at politician. Napaka-unfair nito sa may-ari ng pera. Kaya Mr. President, again, may pakita ko sana po ninyo na merong mananagot dito. May makukulong. Dahil kulong lang habang buhay po ang pinakamabigat na kaparusahan sa ating mga batas. Wala tayong death penalty. Ako nga, mas pabor kung meron lang parusang bitay ang dapat sa mga nagnanakaw sa pera ng bayan. Kasi yung pera ay pang-develop. Yung pera ng mamamayan ay para sa lahat ng Pilipino. Para sa development, kaunlaran ng ating bansa. Paano magkakaroon ng development, kaunlaran kung ninanakaw ang budget para sa mga fund, para sa mga project? Economic sabotage. Pagsabotahe sa ekonomiya. Pagsabotahe sa development ng bansa. Pagnanakaw sa pera ng bayan. Suktulan po, Mr. President, ang kasalanan ng mga taong nasa likod nito. Dahil kayo ang Pangulo, kayo po ang merong lahat ng authority na gawin, papanagutin ang lahat na ito. Kailangan may makitang makulong. Plunder law, i-file ang kaso against, ipauiral ang plunder law, non-bailable offense sa mga ito. At habang buhay na pagkakakulong sa magiging kaparusahan, graft in corruption, pandarambong sa pera ng bayan. Yan po yung sinasabi ng ating plunder law na dapat pairal. Again, tinatawagan natin ng pansin, gumalaw na sana ang ombudsman. Kung ang ombudsman ngayon medyo paisi-isi kasi OIC lang ang nandyan, wala pang bagong full-time ombudsman kasi katatapos lang mag-public interview ng mga Judicial Bar Council, ang grupo ng mga JBC, para sa bagong irerekomenda sa Pangulo at kung sinong pipiliin. Sana makapili na ang Pangulo sa lalong madaling panahon para ng full-time ombudsman para harapin na po itong mga trabahong ito. Yung nandiyan po, acting lang, OIC, hindi talaga gagalaw yan. Kasi hindi naman talaga siya full-time.
Ang ombudsman po kasi, constitutional body yan, 6 na taon o 7 taon yan. So hindi yan pwedeng matanggal ng ganun-ganun lang. Kaya dapat yung lahat ng authority nasa kanya. Kaya kung makakapaglagay si Pangulong Marcos ng bagong ombudsman, yan na po ang magiging daan para ho siya ho yung merong lahat ng authority. Imbestigahan ng taga-COA, imbestigahan ng taga-DPWS, imbestigahan ng kontraktor, imbestigahan ng politiko, at kasuhan, ipakulong. Pag hindi po nangyari yan, walang saysayang mga expose, walang saysayang paghahabol na ito. Ang kailangan merong closure, merong hangganan, merong mananagot, merong behind the bar na makikita tayo na mga sangkot dito. Malinaw na may nawawalang pera, malinaw na may mga maling ginawa, kaya dapat lang po ay may makukulong. Kung wala, madidismaya. Pati mga bansang nagpapautang sa atin, mga bangko nagpapautang sa atin, gusto rin nila merong mananagot sa ganito. Alam ng international community, alam ng malaking bangkong pinagkakautangan natin ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya dapat, para bumalik ang kanilang tiwala at kumpiyansa, mga turista at kapitalista, mga bangkong nagpapautang sa atin, ay ipakita niyang merong political will ang ating administrasyon. Ipakulong ang dapat ipakulong. At mabilis sana sa lalong madaling panahon. Kasi ang kalaban dito, araw o panahon. Pag lumamig ang isyong ito, at hindi nagka-interes ang mga Pilipino at nakalimutan, mababaliwala ang lahat ng ito. Kaya nga ang aking apela sa inyo na aking mga taga-subaybay, followers, subscribers at viewers dito sa aking dalawang channel, Mike Abi Opinions at MA Pinoy TV, huwag tayong magsawa dito. Tayo ang complainant dito. Tayo ang biktima. Pag nagsawa tayo, titigil ang gobyerno, mababaliwala ang pang-aabusong ginawa nila sa ating pera. Kaya dapat to, please lang, manindigan tayo at ituloy. Huwag tayong matakot, huwag kayong magdalawang isip na ipanawagan sa ating Pangulo na gawin ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang opisina at panagutin ang kahit sino. Total sinabi ng Pangulo, kahit magkaalyado, pag sumabit, hindi na. Kahit magkaibigan, pag sumabit, wala na. Ibig sabihin, wala siyang pipiliin. Ipakita nyo kagad sa lalong madaling panahon. Nagkakaroon na po ng takipan. Nagkakaroon na po ng taguan dito lang sa hearing na nangyari sa Senado. Nagdi-deny na ang iba. Naguhugas kamay pa. At umaamin pa yung mga kontraktor na parang relax lang. Meron kami karapatang kumita. Para may karapatan kami magtago ng pera. May karapatan silang magpayaman. Ay pera ng bayan ang pinag-uusapan. Huwag tayong umasa sa Senado at Kongreso. Kasi in aid of legislation lang yan. Ang Office of the President ang dapat merong matapang, seryoso, agresibong galaw tungkol sa pagpapanagot ng mga taong nagsamantala sa taong bayan at mamamayang Pilipino at pera na pag-aari ng bawat Pilipino.